Good evening po sa inyong lahat at sino po na-inspire dun sa ating pinanood na video? Alam niyo po, mula nung napanood ko yun, ay talagang nag-stalker mode ako. Chinek ko yung Facebook niya or yung Instagram niya. At nalaman ko po na itong si Nightbird niya ay meron nga po siyang lung cancer. At kumalat na po yung sakit niya sa iba't ibang internal organs niya. Pero despite that sickness, ay siya po ay lumaban. At dahil nga po sa kanyang paglaban na ito, sumali pa siya sa um, America's Got Talent at kung saan nagkaroon po siya ng golden buzzer. Ibig sabihin po kasi noon, parang hindi na po siya dadaan sa mga ibang proseso, kundi tatalon na siya sa semifinals. At talagang nakita niyo doon si Simon Cowell, sobra po siyang naging emotional to the point na talagang naiiyak na siya. Simon Cowell, knowing him na napaka stricto niya, madali siyang magalit, kapag hindi ka prepared sa presentation mo or sa number mo, parang magagalit siya kagad at tatanggalin ka na niya sa contest. Ganun po Simon Cowell. For at this time, dun po sa kay Nightbird ay talagang nagbigay pa siya ng golden buzzer. Ngayon, as I stalk nga po dun sa Facebook at sa Instagram niya, may nakita po akong post dun sa kay Nightbird. At sabi niya gano'n, meron daw po siyang rebellious hope. And maya-maya po malalaman natin, ano ba tong rebellious hope? Ayan. So, kung mapapansin niyo po ay itong aking i-share po sa inyo is actually a continuation of one of my messages several months ago. Kung natatandaan niyo po yung hope against the rope, hope at the end of the rope, yan po ay tungkol sa pag-asa at ngayon na naman po ay hope. What is hope? Ano po ba ang pag-asa? So, hope is an optimistic attitude of mind based on an expectation or desire. Sabihin nyo nga po, expectation. Yan, expectation. So, nag-e-expect ka na may mangyayaring maganda. That is hope. Hope speaks of the future. So, yung hinaharap mo, iniisip mo na magiging maganda, magiging maayos. That is hope. Now, in this world, hope is a rebellious act. Okay, ulitin ko po. In this world, hope is a rebellious act. Bakit? Bakit po naging rebellious act ang hope? Kung makikita nyo po sa ating mundo ngayon, napakagulo, andyan pa rin po yung pandemic at meron na namang bagong ang tawag doon, variant na tinatawag na Omicron. At feeling ko, baka magkaroon na naman yan ng mga susunod. Meron ng Alpha, may Beta, may Delta, may Lima, may Foxtrot, diba? Ang daming mga variant. At ngayon nga itong Omicron, na sabi nga nila, napaka-contagious, madaling makahawa, pero hindi naman po ganoon kalala. So, ngayon po, actually, sa United Kingdom, nag-lockdown na naman sila. Sa New York City, 28,000 Omicron COVID patients in a day. Ganun po kabilis humawa itong Omicron variant. Not only the pandemic, meron, of course, hindi lang po yung sakit, meron pong mga unemployment, meron pong mga nagsarang mga businesses. Sa mundong napakagulo, sa mundong punong-puno ng negative things, how can you have hope? Paano ka magkakaroon ng pag-asa? Paano mo pa makikita ang isang napakagandang bukas? Now, iyon po yung tinatawag nating rebellious hope. Sabihin nyo nga po, rebellious hope. Ayan. So, ibig sabihin, hindi, kahit nakikita ko na puro negatibo sa paligid ko, kahit na nakikita ko ang pagkukulang, ang sakit, ang karamdaman ng pagkuklose ng mga businesses, ang unemployment, kahit nakikita ko ang lahat ng mga negative things na ito, I will still hope in the Lord. Amen po ba? Tayo pa rin po ay aasa sa Panginoon. So, di ba alam niyo po yung salitang pag-asa? Hindi po yung hindi po yung Philippine Atmospherical Geophysical, yung pag-asa na nagwe-weather, hindi po yun. Pag-asa po, di ba galing po yan sa root word na asa. Ibig sabihin po ay
tumitingin ka ng magandang mangyayari sa iyong hinaharap. 'Di ba? Halimbawa, uy, pumasok na yung sweldo. Pero joke lang po pala yun ang katrabaho mo, sabihin niya, asa, gano'n. Or, libre kita mamaya. Sabihin mo sa kamag-anak mo or kapamilya mo, nakatabi mo ngayon, libre kita mamaya. Pag sinabi niya sa'yo na, asa, ibig sabihin niya, nagpapaasa ka lang. Pero ang Panginoon, hindi po. Ang Panginoon hindi nagpapaasa. Ang Panginoon po, ang source na ating pag-asa. Amen po? Amen po. Ngayon po ay, meron akong verse na i-share sa inyo. At napakaganda po na pag-aralan po natin itong verse na ito sa Jeremiah chapter 17, verses 7 to 8. Sabi pong ganun dito, "But blessed is the one who trusts in the Lord, whose hope is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes, its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit." Amen. Purihin po ang salita ng Panginoon. So sabi pong ganun dito, napakapalad ng mga tao na umaasa at nagtitiwala sa Panginoon. Alam niyo po, napakaraming pwedeng asahan sa mundo. Halimbawa po sa mga katulad ko po na nagtatrabaho, pwede akong umasa sa trabaho ko, pwede akong umasa sa sweldo ko, pero in a snap, imagine niyo po, in a snap, ang mga pangyayari katulad nitong pandemic, biglang nawala ng trabaho ang mga tao. So yung inaasahan mo na source ng income mo, biglang nawala in a snap. Amen po. O kaya ang mga magulang na umaasa sa kanilang mga anak na nagtatrabaho, o kaya umaasa sa mga negosyo nila na bigla namang nagsara in a snap. Pero sabi pong ganun dito, mapapalad ang mga tao na nagtitiwala at umaasa sa Panginoong Yesus. Ang Panginoon po kasi, hindi po yan apektado ng pandemic. Kahit magpa-pandemic, siya pa rin po ay Diyos na makapangyarihan. Amen? Amen po ba? Ang Diyos po, kahit magkaroon ng pandemic, siya pa rin po ang Diyos na nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Amen? Amen po? Hindi po siya nakadepende sa mga pangyayari, hindi po siya nakadepende sa kung ano man ang nangyayari sa mundo. Hindi po, siya po ay nananatiling Diyos. Amen po ba? Ngayon po, sabi pong ganun dito sa verse 8, "They will be like a tree planted by the water that sends out its root by the stream." So para daw po silang puno na yung ugat ay nasa tabi ng batisan. Ngayon po, gaano po ba kahalaga na ang isang puno ay malapit yung roots niya sa batisan? Sino po yung nakakaalam ng El Nino? El Nino po ay yung matinding tagtuyot. Simple na nga lang po, mawalan ka na lang ng tubig dito sa gripo, di ba? Imagine nyo po, mawalan ka ng tubig sa gripo. Paano ka maliligo? Anong pambuhos mo sa CR? Anong inumin mo? Napaka-importante. Anong panluto mo? 'Di ba? Pero po, kapag mayroong constant source of water, hindi po, sabi nga pong ganun dito, kahit magtag-init, ang iyong dahon ay kulay green pa rin daw. Ibig sabihin, ikaw pa rin po ay nananagana. Amen? Sino po dito yung gustong managana? Amen. The key para po tayo ay managana, ang susi para po tayo ay managana ay manatili po sa batisan. Isa pa po, "It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit." Hindi daw po siya mag-aalala kahit panahon ng tagtuyot. And never fails to bear fruit. Siya po ay namumunga pa kahit tagtuyot. Now, what does it mean kapag sinabi pong dapat itong punong ito ay manatili po sa batisan? Dapat po tayo ay nananatili sa Panginoon.
Amen po. Dapat manatili tayo sa source ng everything. Source of your strength, source of your healing, source of income, di ba po? Source of your life, source of health, di ba po? Kung mananatili po tayo sa source na ito, tiyak po, sinabi sa salita ng Panginoon, tiyak po na hindi tayo matutuyot, bagkus ay mananagana pa po tayo. Ngayon po, why are we discussing this? Ilang araw na lang po, 2022 na. Ilang araw na po ay matatapos na yung 2021. Kailangan po natin ng totoong pag-asa sa buhay po natin. Dahil po, sa darating po na mga araw, hindi po natin alam kung anong mangyayari, di ba? Again, what is hope? Sabi pong ganun, yung meron ka expectation na magandang mangyayari sa iyong hinaharap. So, sa darating po na 2022, ano yung mga ine-expect mo, kapatid? Sa year 2022, do you still expect na, ay, wala pa ring pera, ay, wala pa ring trabaho, ay, magulo pa rin ang buhay? Do you expect that, kapatid? Of course, tayo po, mga nanay, we expect na maging maayos lalo ang pag-aaral ng mga anak natin, that we can provide more for our children, di ba po? Ano pa yung mga ine-expect natin in the future na hindi na tayo magkulang, na kapag dumating na ang bill ng Meralco natin, hindi na po tayo lalapit kay 5-6, kundi tayo po ay meron ng dudukutin sa wallet natin. Amen po. We expect good things to happen, and that is hope. So sa year 2022 po, dapat bago pa lang po magkaroon ng bagong taon, ay mabago po muna yung ating puso. Ang pag-asa mo ba ay nasa Panginoon? O ang pag-asa mo ay nasa mga material things na nasa sayo? Alam niyo po, isa sa mga tao talaga na kinakitaan ko ng rebellious hope, sa totoo lang, ay si Pastor Ador. Alam niyo po, parang parang ridiculously hoping yung dating. Kasi po si Daddy po, si Pastor Ador, ay alam naman po natin na wala po siya ibang source of income dati, kundi ang love gift po sa kanya, yung allowance po niya galing sa church. Pero despite that, siya po ay talagang umasa, nangarap na magkaroon ng motor, magkaroon ng kotse, magkaroon ng magandang cellphone. Kung tutusin po sa isip po natin, saan kukuha? Diba? Ang allowance lang po, magkano lang ang allowance sa church, diba po? Dahil po, hindi naman po ganun kalakihan yung church po natin. So, hindi po natin ina-expect na inasnap makakabili siya ng kotse, diba? Inasnap makakabili siya ng magandang cellphone. Pero alam niyo po ang ginawa ng Panginoon dahil sa rebellious hope niya, na almost ridiculous na. Dahil parang, saan niya kukuhanin yun? Dahil po sa ganong klase ng pag-asa, ng hope ni Pastor Ador, gumamit po siya ng iba't ibang tao. Gumamit po siya ng mga channel of blessing. Ang Diyos po, pinagpala niya ang Millionaires Club at sila po ay ginamit para ma-provide po yung, babayaran po yung kotse, babayaran po yung motor, gumamit ng mga tao para magkaroon po siya ng magandang cellphone, ng laptop. You know what? Hindi po negative yung pagiging rebellious dito sa ito pong context po natin ngayon. Rebellious hope po na ibig sabihin, kahit na mahirap ang buhay, I will still hope in you, Lord. Di ba? Amen po ba? Na kahit kakaunti lang ang meron ako, aasa ako, Panginoon, na madadagdagan ito. That is rebellious hope. Ayan, di ba po? Alam niyo po kasi, ang mahirap po sa atin, dahil sa totoo, ang mga tao po, nakikita, kung ano yung nakikita natin, yun ang pininiwalaan natin. That's a fact. Kasi po, yung eyes po natin ay connected sa brain. So what we see, we believe, di ba po? Pero hindi po ganun sa pananampalataya, hindi po ganun sa buhay Kristiyano. In fact, sabi pa nga ganun, no eye has seen, no ear has heard what God has stored for you. Wala pa pong mata na nakakakita, wala pa pong tenga na nakakarinig
kung ano ang pinipare, kung ano ang inihanda ng Panginoon para sa inyo. Amen po? Sino po ang naniniwala sa salita ng Panginoon? Pag sinabi niyang, hindi mo pa alam ang gagawin ko sa iyo, anak. Hindi mo pa ini-expect, hindi mo pa makita sa mata mo kung ano yung kaya kong gawin sa buhay mo. Let us hope. Sa ilang araw po, I think 8 days na lang. Sa 8 araw po na ito, dalangin ko po na tayo po ay magnilay-nilay. Tayo po ay i-build po natin yung ating pag-asa sa Panginoon. Sa 8 araw po na ito, buuin po natin yung pag-asa natin na Panginoon, 2022 is not gonna be the same as 2021. It will be a better year for me. It will be a better year for my family. It will be a better year for our church. Amen po ba? Amen po ba? I-claim po natin yan. I-proclaim po natin yon. Now, that is hope. Amen. Amen. Ngayon po, tayo po ay manalangin. At ipanalangin po natin yung mga naisin po natin sa hinaharap. Yung mga pangarapin po natin. Yung mga prayer request po natin. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat, O Diyos, sa iyong salita. Sabi niyo nga po, Lord God, na manatili lamang po kami sa iyo. Manatili lamang po kami sa iyong salita. Magtiwala lang po kami sa iyong mga pangako, Panginoon. Hindi po kami magkukulang, bagkus, Panginoon, kami pa ay mananagana. Na kahit tagtuyot, Panginoon, kami pa ay magbubunga. Naniniwala po kami sa inyong salita. And tonight, Lord, we pray na sa mga ilang araw na ito, Panginoon, tulungan mo kami na ma-build yung hope po namin sa aming mga puso, Lord God. Lord, dinadalangin ko po, O Diyos, mga nakikinig ngayon na may mga sakit at karamdaman. Father, we pray, Lord God, we claim, Lord God, complete healing sa kanilang buong katawan, Panginoon. Lord, ang mga dinadalangin ko, Panginoon, ang mga nagkukulang, Lord God, I pray, Jesus, that in the year 2022, ipapakita mo sa kanila, Panginoon, what you have in stored for them, Lord God. Alam ko, Panginoon, na ipaparanas mo na sa kanila ang kakaibang pagpapala, Panginoon. At dalangin ko, O Diyos, ang mga nagtatrabaho, that you give them promotion, Lord God, that they deserve. And I also pray, Lord God, na salary increases, Panginoon, yung mga nagninegosyo, more clients, more income, Lord God, sa mga estudyante, Lord God. We pray, Lord God, for better grades, Lord God, and better study habits, Lord God. Maraming salamat, O Diyos, dahil alam ko, Panginoon, na ang araw na ito ay binigay mo sa amin para i-remind kami na sa iyo lamang po kami umasa, Panginoon. Na hindi ko may umasa sa kahit ano paman, sa kahit sino paman. Bagkus, O Diyos, ikaw lang po ang aming pag-asa. Kayo lamang po, Panginoon, ang source ng lahat ng bagay. At wala na kaming ibang dapat asahan pa. Wala na po kaming dapat lapitan pa. Kayo lamang po, Panginoon. Lord, as we end this year 2021, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, na ang mga nakikinig po ngayon sa gabing ito, magkaroon po ng pagnanasa na manatili sa iyo at sa iyong salita, Panginoon. Na hindi na po sila manlalamig, na hindi na po sila magbabackslide, Panginoon. Bagkus, O Diyos, ay maging mature pa sila, Panginoon. And that they desire to be a leader, Panginoon. That they desire to grow, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil alam ko na hindi mo hayaan na ang mga anak mo, O Diyos, ay mapalayo sa iyo, mapalayo sa batisan. Bagkus, Panginoon, I know that you will keep us, na hindi mo kami, you will never let us go, Lord God. Maraming salamat po. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.